Good morning mga kasari, hello po. Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras nyo man itong mapapanood, bahala na kayo. Joke-joke lang yan ha mga kasari ah. Andito uli ang inyong senior kasari na magbibigay ng aking mga experience sa ating mga customer. Mga customer na nagbibigay ng saya minsan, nagbibigay ng asar minsan, ng inis. Yung mga customer na mga pasaway unang-una, lalo na sa umagang-umaga, kakatok, akala mo 1,000 ang bibilin, yung pala magpapabarya lang. Yun ang isang ugali ng mga customer natin na ang iniisip nila ay napakarami nating barya ditong tinatago sa ating tindahan na kahit umagang-umaga 1,000 ang pera 5 piso lang ang bibilin, kung minsan magpapabarya lang. Sa dinami-dami ng na-encounter kong mga customer, halos lahat yata pipilitin talaga nila na ipabarya yung kanila mga buong pera. Pipilit talaga nila yung kahit 5 piso lang ang bibilin, talagang magbibigay sa'yo ng 500, 1,000. Parang hindi ko maintindihan kung anong iniisip nitong mga taon to Kung minsan nakakapiko na rin talaga Kaya minsan sinasabi ko, wala ba kayong barya? Wala ba kayong kahit na? Baka meron kayo dyan sa mga bulsa nyo. Tignan nyo muna. Talagang ipipilit talaga nila ang gusto nila Minsan ipipilit nila yung, halimbawa, bibili lang ng halagang piso, 2 piso, 100 ng pera. Tinatanong ko kung talagang wala ba talagang barya. Sasagot pa ng medyo pagalit. Wala Kaya ang ginagawa ko, pag sobra-sobra talaga yung barya ko at pwede ko namang magpabarya pa uli sa iba. Ang ginagawa ko, puro coins ang sinusukli ko. Sabi ko sa loob-loob, sige lang, wala ka palang barya, di bibigyan kita ng barya. May mga customer naman na may konsiderasyon. Ang ginagawa nila, pag bibili sila at wala silang barya, sasabihin ko wala pang barya o kaya naubos na yung barya ko. Sasabihin nila, iwan ko muna dito ha, babalikan ko na lang, may bibili naman ako dyan sa kabila O, bibili siya ng isda, ng ulam nila. Pag babalikan nila yung binili nila, ganun. May mga customer ding nakakatuwa. May mga customer din naman na pag sinabi mong wala kang barya, sila na mismo maghahanap ng barya kung saan-saan para lang mabili nila yung items na gusto nila sa'yo. Nakakatuwa din yung ganun, di ba? Yung mga ko base sa aking mga experience dito sa tindahan Kaya siguro na tayo, puting buhok na Ang isa pa nilang pag-uugali mga kasari, yung mainipin. Hindi sila yung tipong mag-aantay na maliban na lang talaga doon sa customer na gustong-gusto nila yung meron silang gustong item sa ating tindahan na talagang mag-aantay sila. Pero yung iba talaga hindi. Kahit na may nauna pa sa kanila, sasabat siya. Ito akin, pabili nga ng ganun. Alam naman nila na may customer kang inaasikasong isa, pero sisingit talaga dahil naiinip siya. Para bang gusto nang pumunta ng kubeta Pangatlo, yung mga manlolokong mga customer. Marami pa rin talaga manlolokong customer. Ewan ko ba? Para bang ang saya-saya nila, nakakaloko sila sa ating mga tindahan na ang akala nila ay napakalaki ng ating kinikita. Hindi nila alam, barya-barya lang. Tulad ng isang customer ko. Kilala ko naman siya Kaso, may kasalanan din naman ako doon. Hindi ko tinignan yung pera na inabot niya. Sumabay siya sa ibang customer, nagmamadali rin. Kaya nasuklian ko siya, yung pera niyang 100, punit pala. Parang hindi na talaga pwedeng tanggapin sa bangko yon. Nung kinausap ko siya, sabi niya papalitan daw niya. Hindi daw din daw niya alam na ganun pala yung pera na yon. Sabi ko, paano hindi mo alam? Sabi ko, tagal-tagal mo nang bumibili dito, lolokohin mo pa ako. Sabi niya, huwag ka mag-alala, papalitan ko yan. Ngayon, mag-1 taon na, awa ng Diyos, hindi niya pa napapalitan. Marami talagang mga lolokong customer. Kung hindi ka lang talaga mabilis, talagang lagi kang maloloko Lalo na ako, akala nila, kasi senior na ako, madali akong maloko. Pero, sa mga na-experience ko, talaga, nagiging wise na talaga ako Mag-aabot sila ng puro barya. Eksakto na yan. Sabi ko, minsan pinababayaan ko lang kasi customer naman Lagi naman nabili dito. Sasabihin, eksakto na daw yon. Pero pag bibilangin mo, kulang pala. Ngayon, pag babalik siya at sasabihin mo, hindi, eksakto lang yung binigay ko. Sabi ko, sige, bahala lang Diyos sa'yo.
Ang saya-saya talaga nilang nakakalamang sila sa mga sentimo lang naman, no? Bubut sana kung milyon. Sentimo lang. Manloloko pa. Customer na hindi talaga nakakaramdam ng mga hirap natin at pagod dito sa tindahan na barya-barya lang ang kinikita. Hindi namang nakakatuwang customer na honest siya, na sasabihin niya na pasensya na, kulang muna yung binibigay ko, ibabalik ko na lang. O kaya kung minsan pag nasosobra yung sukli mo, siyempre minsan pag nagmamadali ka at marami kang customer, yung 5 piso kasi ngayon at saka piso halos magka-size na eh. Kaya sasabihin ng nakakatuwang customer, ibabalik niya yun, oy, sobrang sukli mo. Siyempre, magpapasalamat tayo, salamat ha. Natin, bait mo naman, salamat ha. Yung mga customer na lagi nalang kulang ang bayad, kulang ng piso, kulang ng 2 piso, hindi nila alam na 2 piso, piso, 3 piso lang ang ating tinutubo sa bawat items natin. Kung magtutubo naman tayo ng malaki, magrereklamo naman sila. Sasabihin nila, ibabalik na lang. Hindi naman nila binabalik. Kaya ako minsan, nadala na ako eh. Ilang beses nang ganyan ang ginagawa sa akin. Kaya ang ginagawa ko, nililista ko. Nung una kasi, mangangako sila ng ibabalik, hindi naman nila ibinabalik. Kaya ang ginagawa ko, sarili kong pera ang inaabono ko. 2 piso, piso, nilalagay ko sa lagayan ng pera. Kesa naman sa malugi tayo, sarili ko ng pera. May nakakatuwa din namang customer na kahit matagal na, inabot na ng linggo, binabalik nila yung 2 piso, yung piso, pagbibili sila uli. O, ito yung kulang ko dati. O, ito yung piso, ito yung 2 piso. Pasensya ka na ha, natagalan. Di ba nakakatuwa yung mga ganong customer? Doon sa ibang customer na talagang yatang sobrang kapal na ng mga mukha nila, nakasing kapal na ng hollow blocks. Isa pa, yung mga customer na mahilig mangako, hihiramin yung bote. Nung una, ganun ako, nagpapahiram ako ng bote. Kasi syempre, nakikisama tayo eh. O mamaya ibabalik ko, o bukas ibabalik ko, promise, dyan lang naman ang bahay ko, doon lang naman ang bahay ko, pamangkin ako ni ganon, anak ako ni ganon. Pero wag ka, hindi na yan makikita yung bote na yan. Hindi na yan sila magsasole. Kaya ang ginagawa ko ngayon, kahit kaibigan ko, kakilala ko, kaklose ko, sandali lang. Hinihingan ko na sila ng deposito kahit anong mangyari. Hindi ko talaga binibigay ang bote sa kanila. Kahit na nakabayad na sila at wala sila, hindi ayaw nila magpa-deposito, pinababalik ko yung mga bote kasi sawang-sawa na ako eh. Punong-puno na talaga ako sa kakabili ng mga empty bottles eh. Yung mga tubo natin sa soft drink, sa Red Horse, doon na napunta eh. Kaya yun talagang hindi na talaga. Yung mga mahilig mga ako, hindi totoo yan. Parang mga politiko lang yan. Isa pa, yung mga customer na mahilig magkumpara sa ibang tindahan, porket ba nakakamura sila doon sa ibang tindahan eh, gusto nila sa lahat ng tindahan na bibilihan nila eh, mura ang gusto nilang ibigay sa kanila. Ang lagi ko sinasabi, iba naman siguro ang mga pinupuntahan niyan, ang binibilan nilang mga wholesaler. Hindi kami magkapareho, kaya hindi ho pwede na magkakapareho din kami ng presyo. Kung konti lang naman ang diferensya, bakit kailangan nyo ikumpara kami sa kanila? Iba-iba naman kami. Halo pang pang-iinsulto yan. Sasabihin pa, ikaw nga hindi ka na umuupa eh, yun umuupa pa o mura pa yung paninda niya. Inasa na ngayon yung sinasabi nilang murang paninda, nagsara na dahil sa sobrang niyang kamurahan at hindi na yata umaabot yung benta niya sa mga pinamimili niya. Yun, nagsara siya ngayon. Yun ngayon kaya minsan gusto kong sabihin do sa customer na yun na nasa na yung pinagmamalaki mo na mas mura. Kaya lang siyempre lang lahat ng yan, mga kasari, kailangan ng katakot-takot na pasensya talaga. Talagang pasensya tayo sa ating mga customer kahit na nakakainis na, nakakagigil na. Kasi sila din ang dahilan kung bakit tayo kumikita. Kaya kung maaari, lalawakan pa natin ang pasensya. Kahit na inis na talaga tayo. Nakakatuwa din namang customer na nakakaintindi
Talagang ganyan, sabihin ko pagsasabihin mo, pasensya na ha, tumaas kasi ngayon eh. Oo, talagang ganyan. Lahat naman tumataas eh. Hindi lang naman ikaw, lahat ng mga paninda, kahit sa palengke nga, tumataas eh. Di ba nakakatuwa yung mga ganong customer, malawak ang pag-iisip. Mga customer na mga chismosa. Ayoko ng ganon mga kasari, ayoko na i-standbyan dito ng mga chismosa kasi negative energy yun eh, kasi makakasira sa ating business yun eh. Di ba mga kasari, papayag ba kayo ng ganon? Kaya ayoko talaga, pag mga ganyan naghahatid na ng mga chismis eh, hindi ko na pinapakinggan. So, yun lang po mga kasari, ang aking mga nakakatuwa at nakakainis na experience sa ating mga customer. Kailangan talaga natin ng mahabang pasensya. Okay mga kasari? Putan, mag-subscribe mga kasari. Ano man ang hamon ng buhay, lagi mong ipakita na kaya mo at kaya nating lahat. Mga kasari-sari store, siya ang laging kasama nyo. Revenue Store